Naranasan niyo na po ba, mga ate at kuya, na minsan ay bigla na lang kayong napaisip, bakit kaya parang may iba sa amoy ko o magkasama ko? O mas masakit pa, nakaramdam na ba kayo na parang medyo iniiwasan kayo ng mga apo ninyo o ng ibang tao dahil sa hindi maipaliwanag na amoy? Nakakalungkot isipin, pero ito po ang isang nakatagong katotohanan na hindi madalas pinag-uusapan sa ating edad. Ang pagkakaroon ng tinatawag na amoy matanda o body odor na tila ayaw mawala kahit naliligo naman tayo araw-araw. Pero alam niyo po ba, ang tunay na dahilan nito ay hindi lang dahil sa pagpapawis o hindi pagligo. May mga sikreto po tayong lugar sa ating katawan na madalas nakakalimutan linisin at ito ang nagiging sanhi ng matagalang amoy na akala natin ay normal lang. Ang nakakapagtaka, halos 99% ng mga tao ang nakakaligtaan ang mga ito at doon nagsisimula ang problema. Pero huwag po kayong mag-alala, hindi po ito tungkol sa edad o sa pagiging matanda. Ito ay tungkol sa tamang kaalaman at tamang paglilinis. Sa video pong ito, tatalakayin natin ang mga madalas natin nakakalimutang linisin na parte ng ating katawan at ang mga simpleng paraan para manatili tayong sariwa at mabango, hindi lang sa amoy, kundi pati na rin sa pakiramdam. Manood po kayo hanggang sa huli dahil meron po akong ibabahagi na tiyak na magugulat kayo. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay. Ngayon dumako na tayo sa unang bahagi ng ating pagtalakay, ang mga lugar sa katawan na madalas nating nakakalimutan linisin. Alam niyo po, hindi sapat na basta lang tayo naliligo at sinasabon ang mga nakikita nating parte ng katawan. May mga sulok at kanto na tago at madalas nating nalalampasan at doon po nabubuo ang mga bakterya na nagdudulot ng hindi kanais-nais na amoy. Ang una po sa listahan at isa sa pinakamadalas makaligtaan ay ang likod ng ating mga tenga at ang bahagi sa ilalim ng ating panga kung saan nagtatagpo ang leeg at pisingi. Isipin niyo po, buong araw ay nakakakolekta ang ating likod ng tenga ng pawis, mga patay na balat at minsan ay dumi mula sa buhok at talikabok. Dahil ito ay bahagi na katago at hindi ganun nakikita, madalas ay hindi natin ito nahahagdanan ng maayos na sabon at tubig habang naliligo. Kung hindi po ito nalilinis ng regular, ang mga naipong dumi at pawis ay magiging pugad ng bakterya na sa kalaunan ay maglalabas ng amoy. Ang solusyon po dito ay napakasimple. Kapag naliligo, siguraduhin po ninyong gumamit ng sabon at espongha o tela na malambot para dahan-dahang linisin ang likod ng inyong mga tenga at ang mga kulubot sa leeg. Mas mainam po na gumamit kayo ng sabon na mild lang at walang matapang na chemical para hindi maging irritable ang inyong balat. Gawin po nating ugali na dahan-dahan itong kinukuskus araw-araw. Sumano po sa listahan na nating pusod o belly button. Marami po sa atin ang basta na lang itong hinuhugasan o minsan ay hindi talaga pinapansin lalo na kung ito ay malalim. Ang pusod po ay parang maliit na bulsa sa ating tiyan. Dahil sa hugis nito, napakadali po nitong mag-ipon ng dumi, pawis at lint na nagmumula sa ating damit. Kung hindi po ito nalilinis ng maayos, ang mga naipon sa loob nito ay magiging sanhi ng pagdami ng bakterya at sa kalaunan ay maglalabas ng amoy. Hindi lang po yan, minsan ay nakikita natin na may itim-itim sa loob ng pusod at yan po ang nagpapahiwatig na may naipon na dumi doon. Para po malinis ito ng maayos, kailangan po natin ng cotton swab na bahagyang binasa ng sabon at tubig o ng alcohol na safe sa balat. Dahan-dahan po itong ipasok sa loob ng pusod at paikutin para maalis ang lahat ng naipon. Gawin po ito pagkatapos maligo at siguraduhin tuyong-tuyo ito pagkatapos linisin para hindi maging mamasa-masa at mapagpugaran ng mikrobyo. Papansin niyo na po ba kung gaano kadalas natin nakakalimutan ng maliliit na detalyeng ito? Kung gagawin po nating ugali ang paglilinis ng mga bahagi nito, malaki po ang mababago sa ating pakiramdam at sa ating amoy. Ang huling lugar po na ating tatalakayin sa bahagi nito na madalas ding nakakaligtaan ay ang mga daliri sa paa at ang pagitan ng mga ito. Madalas po tayo nagmamadali sa pagligo at hindi natin napapansin ang mga bahagi nito. Ang mga paa po natin ang buong araw na nakakulong sa sapatos at medyas at dito po madalas magkaroon ng pawis lalo na kung mainit ang panahon.
Dahil sa init at halumigmig, ang pagitan ng mga daliri ay nagiging perpektong lugar para magparami ang fungi at bakterya na nadudulot ng athlete's foot at hindi ka nais-nais na amoy. Para po malutas ito, kapag naliligo, siguraduhin po nating kuskusin ng maayos ang bawat daliri at ang pagitan ng mga ito gamit ang sabon at esponga. Pagkatapos maligo, napakahalaga po na patuyuin nating maigi ang ating mga paa, lalo na ang pagitan ng mga daliri, bago magsuot ng medyas o sapatos. Kung maaari po, gumamit kayo ng cotton balls o tissue para masiguro na tuyong-tuyo ang bawat sulok. Kung may amoy po, gumamit din ng foot powder na may antibacterial properties. Tapos po nating talakayin ang mga nakakalimutang bahagi sa ating katawan tulad ng likod ng tenga, pusod, at pagitan ng mga daliri sa paa, na yun naman po ay dumako tayo sa iba pang bahagi na napakahalaga ring bigyan ng atensyon, kasama na ang pag-unawa sa tunay na dahilan kung bakit nagbabago ang amoy ng ating katawan habang tayo ay nagkakaedad. Ang susunod po sa listahan ng madalas na nakakalimutan linisin na malaking contributor din sa body odor ay ang ilalim ng ating mga dibdib o sa mga bahaging may kulubot o tupi ang balat, lalo na sa mga kababaihan na may mas malaking dibdib o sa mga taong may folds ng balat dahil sa paglubo ng katawan. Ang mga lugar po na ito ay madalas na mamasa-masa dahil sa pawis at hindi gaanong nakakatanggap ng hangin. Dahil dito, nagiging perpekto itong breeding ground para sa bakterya at fungi. Ang init at moisture ay nagdudulot ng pamumula ng balat, pangangati at pagdami ng mikrobo na naglalabas ng amoy. Ang solusyon po dito ay ang regular at maingat na paglilinis. Tuwing naliligo, siguraduhin po ninyong buksan ang mga kulubot o folds ng balat at linisin itong maigi gamit ang mild na sabon at maligamgam na tubig. Pagkatapos, napakahalaga po na patuyuin itong maigi. Mas mainam kung may patting motion gamit ang malinis na tuwalya. Maaari din pong gumamit ng konting cornstarch o talcum powder na walang amoy para makatulong sa pagpapanatili ng tuyong balat sa lugar na iyon. Huwag po nating kalimutan na kung tuyo at malinis ang mga bahaging ito, maiwasan natin ang pagkakaroon ng hindi kanais-nais na amoy. Ngayon naman po pag-usapan natin ang ating anit at buhok. Akala po natin basta naligo at nag-shampoo malinis na. Pero sa ating edad, nagbabago din ang ating balat, kasama na ang anit. Minsan, mas mabilis na tayo magkaroon ng oily scalp o kaya naman ay mas nagkakaroon tayo ng dry flakes at dead skin cells. Kung hindi po tayo nagsa-shampoo ng sapat o hindi po natin nalilinis ng maayos ang anit, ang ngaipong langis, pawis at mga patay na balat ay magiging sanhi ng amoy, lalo na kung mahaba o makapal ang buhok. Ang tamang pagligo at pag-shampoo po ay hindi lang paglalagay ng shampoo sa buhok. Kailangan po nating siguraduhin na maigi nating minamasahe ang anit gamit ang ating mga daliri para matanggal ang lahat ng dumi at langis. Banlawan po ng maayos para walang matirang shampoo o conditioner. Kung mapansin ninyo na oily ang inyong anit, maaaring gumamit ng shampoo na para sa oily scalp o kung dry naman para sa dry scalp. Ang tamang pag-aalaga sa anit ay nakakatulong din upang maiwasan ang amoy. At narito po ang isa sa pinakamalaking dahilan na madalas hindi napapansin at nakakalimutan ng marami. At ito po ay may malaking kontribusyon sa tinatawag na amoy matanda o ang pangkalahatang amoy ng isang tao, ang ating bibig at ang kalusugan ng ating oral cavity. Marami po sa atin ang nagtuturing sa bad breath bilang isang hiwalay na issue. Pero ang katotohanan po, kung meron tayong problema sa bibig, nakakaapekto po ito sa pangkalahatang amoy ng ating katawan. Habang tayo ay nagkakaedad, nagbabago po ang ating laway at mas nagiging prone tayo sa dry mouth, cavities at gum disease. Ang mga naipong pagkain sa pagitan ng ngipin, sa dila at sa mga pustiso, kung meron man, kung hindi nalilinis ng maayos, ay magiging sanhi ng pagdami ng bakterya na naglalabas ng sulfur compounds. Ito po ang pangunahing sanhi ng bad breath. At ang amoy na ito ay hindi lang nananatili sa bibig, nakakalat po ito sa buong paligid lalo na kapag nagsasalita tayo. Ang solusyon po ay simple pero kailangan ng consistent na gawain. Magsipilyo po ng ngipin
2 beses sa isang araw. Gamitin ang dental floss para matanggal ang dumi sa pagitan ng ngipin at mag-mouthwash. Kung may pustiso, siguraduhin po na nililinis ito ng maayos araw-araw at ibabad ito sa solusyon na pwedeng panglinis ng pustiso. Huwag po natin kalimutan na linisin din ang dila gamit ang toothbrush o tongue scraper. Mahalaga rin po ang regula na pagpapatingin sa dentista para maagapan ang anumang problema sa ngipin at gilagid. Ngayon po, pag-usapan naman natin ang tunay na dahilan kung bakit nagbabago ang amoy ng ating katawan habang tayo ay nagkakaedad at kung paano ito maiwasan. Bukod sa mga nakakalimutang linisin na bahagi ng katawan, merong 2 pangunahing dahilan na nakakaapekto sa ating amoy. Una po, ang pagbabago sa ating balat. Habang tayo po ay tumatanda, ang ating balat ay nagiging mas tuyo, mas manipis, at nagbabago rin ang pH level nito. Ang balat po natin ay may natural na barrier at kapag ito ay humihina, mas nagiging susceptible tayo sa pagdami ng bakterya at fungi. Bukod pa rito, meron po tayong tinatawag na nonenal, isang chemical na nagiging mas prominenteng amoy sa balat habang tayo ay nagkakaedad. Ito po ang sinasabing nagbibigay ng amoy matanda. Hindi po ito dumi o kawalan ng kalinisan, ito po ay natural na proseso. Pero meron po tayong magagawa para mabawasan ito. Ang tamang pagmo-moisturize ng balat ay mahalaga para mapanatili itong malusog at hindi matuyo. Gumamit po ng unscented o mild moisturizer pagkatapos maligo, lalo na sa mga bahagi na madaling matuyo. Nakakatulong po ito na mapanatili ang balat na hydrated at malusog na makakatulong para mabawasan ang pagbuo ng nonenal. Ikalawa po, sa tunay na dahilan ay ang ating diet at hydration. Ang kinakain po natin at ang dami ng tubig na iniinom natin ay may malaking epekto sa amoy ng ating katawan. Kung ang ating diet po ay puno ng processed foods, matatamis at matatabang pagkain, o kung madalas tayong kumakain ng mga pagkain na may matapang amoy tulad ng bawang, sibuyas o curry, maaaring lumabas ang mga amoy na ito sa ating pawis at hininga. Kaya po, mas mainam na kumain tayo ng mas maraming prutas, gulay at whole grains. Makakatulong po ito hindi lang sa ating digestive system, kundi pati na rin sa ating pangkalahatang amoy. At huwag po nating kalimutan ang pag-inom ng sapat na tubig. Ang tubig po ang naglilinis sa ating katawan at naglalabas ng toxins. Kapag kulang tayo sa tubig, mas nagiging concentrated ang ating pawis at mas matapang ang amoy nito. Ang pag-inom po ng 8 hanggang 10 baso ng tubig sa isang araw ay hindi lamang makakatulong sa ating kalusugan kundi pati na rin sa pagpapanatili ng sariwang amoy. Tandaan po natin, ang ating katawan ay parang isang makina. Kung ano po ang ating ipasok dito, yun din po ang lalabas. Ang mga simpleng pagbabago po sa ating gawi sa pagkain at pag-inom ng tubig ay malaki ang maitutulong para manatili tayong sariwa at mabanggo. Ngayon po tapos na natin suriin ang mga madalas na nakakalimutang linisin na parte ng ating katawan at ang mga tunay na dahilan kung bakit nagbabago ang amoy ng ating katawan habang tayo ay nagkakaedad. Sana po ay marami na kayong matutunan sa mga nakaraang bahagi ng ating pag-uusap. Naintindihan na po natin na ang pagpapanatili ng sariwang amoy ay higit pa sa basta pagligo lang, kundi ay nangangailangan ng mas masusing atensyon sa mga nakatagong bahagi ng ating katawan, pag-unawa sa natural na pagbabago ng balat at pagpapahalaga sa ating kinakain at iniinom. Naalala po natin ang kahalagahan ng paglilinis sa likod ng ating mga tenga, ang pusod na madalas nakakaligtahan, ang pagitan ng mga daliri sa paa, ang ilalim ng mga kulubot ng balat, ang kalusugan ng ating anit at buhok, at higit sa lahat, ang napakahalagang papel ng ating oral hygiene. Lahat po ng mga ito ay nagsasama-sama upang makalikha
ng isang pangkalahatang amoy ng ating katawan. At nalaman din po natin na ang pagbabago sa balat at ang ating diet at hydration ay may malaking kinalaman sa tinatawag na amoy matanda. Pero bago po tayo magtapos, may isa pa po akong ibabahagi na tiyak na makukumpleto ang inyong kaalaman at sorpresa na nabanggit ko kanina. Hindi lang po sapat na linisin natin ang ating katawan. Napakahalaga rin po na siguraduhin natin na malinis ang ating kasuotan at ang ating kapaligiran, lalo na ang ating higaan. Alam niyo po ba, kahit gaano tayo kalinis, kung ang ating mga damit, tuwalya at kumot ay hindi regular na nilalaban at pinapatuyo ng maayos, mananatili po ang amoy sa mga ito at babalik-balik lang sa ating katawan. Ang tela po ay sumisipsip ng pawis, langis at mga amoy mula sa ating katawan. Kapag hindi po ito nalaban ng maigi, ang mga naipong ito ay magiging sani ng amoy na sa tuwing isusuot natin ay muling kakapit sa ating balat. Kaya po, ugaliin natin na laban ang ating mga damit, lalo na ang mga panloob araw-araw. Ang tuwalya po ay dapat ding regular na nilalaban at siguraduhin na tuyong-tuyo bago gamitin ulit. Po sa mga kumot at sa sa higaan, mas mainam na labhan po ito minsan sa isang linggo. Kung maaari po, ibilad sa sikat ng araw para masigurong mamamatay ang bakterya at mawala ang amoy. Ito po ang madalas na nakakalimutang huling piraso ng puzzle sa pagpapanatili ng sariwang amoy. Marami po sa atin ang nagtataka kung bakit amoy matanda pa rin kahit naligo na, at madalas po ang kasuotan at higaan ang siyang may dala ng natitirang amoy. Ang lahat po ng ating tinalakay ngayon ay simpleng mga hakbang na kayang-kaya nating gawin. Hindi po ito nangangailangan ng malaking gastos o ng komplikadong proseso. Ang kailangan lang po ay ang ating kaunting atensyon at consistent na pag-aalaga sa sarili. Tandaan po natin, mga mahal kong ate at kuya, ang pagpapanatili ng kalinisan ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para na rin po sa mga taong nasa paligid natin. Kapag tayo po ay sariwa at mabango, mas nagiging komportable tayong makipag-ugnayan sa ating mga anak, apo at kaibigan. Mas tataas po ang ating kumpiyansa sa sarili at mas magiging masaya ang ating buhay. Huwag po nating isipin na ito ay problema ng pagtanda. Ito po ay hamon na may solusyon. Maliit na pagbabago po sa ating pang-araw-araw na gawi ay makakagawa ng napakalaking kaibahan sa ating kalusugan at kaligayahan. Nagpapasalamat po ako sa inyong oras at atensyon sa panunood ng video na ito. Nais ko po sana marinig ang inyong mga iniisip at karanasan. Mayroon po ba kayong mga sariling tip o pamamaraan para manatiing sariwa? Ibahagi po ninyo sa comment section sa ibaba para matuto rin po ang iba. Kung nagustuhan po ninyo ang video na ito at nakita ninyong makakatulong, paki-like po at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang kapakipakinabang na impormasyon at tips na idinisenyo para sa ating mga nakatatanda. Ang inyong suporta po ay malaking tulong para makapagbigay pa tayo na mas maraming content na makakatulong sa ating komunidad. Tandaan po natin, ang pagtanda ay isang biyaya at dapat po natin yakapin ito ng buong saya at kumpiyansa. Mabuhay po tayo ng may kalinisan, kumpiyansa at kaligayahan. Live your best life at every age. Maraming salamat po ulit at hanggang sa muli.